Topic po natin, gallbladder stone. Okay, bato sa abdo. Maraming tao may ganito. Very common to sa Pilipinas. Usually, ang inaatake nito mga kababaihan, edad 30s to 40s, yung mga medyo overweight. Pero pwede rin to sa lalaki. Overweight, mahilig sa matatabang pagkain, madalas magkaroon ng gallbladder stone. Ayan o, ang daming bato. Delikado po yan ng bara. So, ang gallbladder, nakikita yan sa ilalim ng atay. So, ito yung atay natin, nasa ilalim, may gallbladder. Hugis pear siya, pear shape. Okay, ang trabaho niya, maglabas ng bile. Ang bile, kulay green to, na pangtunaw ng taba. So, kung kumain ka ng maraming taba, maraming lechon, maraming prito, maraming fast food, maraming mantika, gagana siya para maglabas ng bile. Diba? Paglabas na niya ng bile para matunaw yung kinain mo. Ang problema, minsan, itong gallbladder na to nagkakaroon ng bato. So, pag nagkabato-bato dito sa loob, gallbladder stone, pwede siyang magbara. Pag nagbara siya dito sa bile duct, delikado. Siyempre, pag nagbara, mag-iipon dito, mamamagayan, mag-i-infection to. Pag nag-infection yung gallbladder, pwede kumalat sa dugo. Pag yung infection na sa dugo, pwede mamatay yung pasyente. So, ayaw mo may bato, ayaw mo magbara. Kaya, ayaw natin maging overweight, di ba? Tsaka masyadong fatty ang kinakain. Anong klaseng bato ang nakikita? Maraming klase. May cholesterol stone, kung mataas ang cholesterol, may uric acid stone, pero mas marami pa nga yung calcium stone. Yung calcium, pwede rin yan sa, mahilig kayo sa patis, toyo, di ba? Yung maalat masyado, pwedeng mas prone kayo magkaroon ng bato. Okay? Ano ang sintomas pag inaatake ng gallbladder attack? Okay? Or gallbladder colic. Ano mga sintomas? So, ito po, medyo merong mga rare symptoms. Ang common symptom, sumasakit sa tiyan sa may kanan. Okay? Pwede sa gitna, sa kanan ng tiyan, pag kumain ng fatty foods. Kung medyo oily, greasy, sasakit after 15-30 minutes, yun, baka may gallbladder stone ka na. Minsan, ang sakit hanggang likod. Number 3 symptom, nasusuka. Number 4, hindi matunawan pag kumain ng fatty foods. Number 5, parang burp ng burp. Number 6, pwedeng jaundice, naninilaw na. Pag naninilaw na, barado na yun. Barado na kung naninilaw. Okay? Number 7, yung ihi, pwede rin magbagong kulay, magiging dark colored, may bara din yun. Number 8 symptom, ito yung delikado, fever and chills. Kung meron ka ng gallbladder stone, tapos nilagnat, delikado yun. Isabihin, nagbara, nag-infection. Number 9, pwede magbago yung dumi, minsan malambot, usually nagtatae. And number 10, pwedeng mas mahina pakiramdam nung pasyente. Paano malalaman kung may gallbladder stone? Simple lang po, papa-ultrasound lang ng buong tiyan. Makikita sa gallbladder, makikita kung ilang bato, marami bang bato, ano sukat ng bato, malaki ba o maliit. So, pag nakita may gallbladder stone, yun ang problema natin. Diba? Ngayon, bukod dito, marami kayong mababasa, marami nagtatanong sa akin, ano gagawin, Dok, sa may bato? So, meron tayong mga prevention tips mamaya, paano iiwas. Meron ding opera na nire-recommend ng mga doctors, gastroenterologists, tsaka mga surgeon. Meron ding tableta na binibigay ang mga doktor na pangtunaw. At meron ding iba na babasa kayo na may gallbladder flush ayon sa iba. Ibig sabihin, iniinom lang to matatanggal daw. Pero ito po ang nakita ko. Talagang pinag-aralan ko maigi. Tinanong ko yung mga experts natin. Na-interview ko sila, mga gastroenterologist, pati surgeon. Ito yung mga tinuturo kasi na iinom daw kuno ng apple juice. Pwedeng halo-halo. Merong lemon, apple, merong Epsom salt, kung anong mga mini-mix, di ba? Apple juice, lemon juice, olive oil. Kaya lang, ang problema dito, ang pinaka dapat natin po kasi tignan kung mawawala yung gallbladder stone. Sa lahat na nakausap ko, kahit itry nila ito,
Okay, pag tinry nyo to, ang dumi nyo magkakaroon ng bubu. Siyempre, magiging bubu yan eh, Epsom salt yan eh, di ba? Tapos nilagyan mo ng mga oil, talaga magtatae ka. Pero pag in-ultrasound ang gallbladder, andun pa rin yung bato. So, pareho pa rin. So, baka nakikita nyo yung bubu dahil dito lang. Pero hindi ko sinasabi, hindi ko kayo pinipigilan. Pwede nyo subukan, wala namang masama. O, di ba? Gawin nyo 2 months, 3 months, o baka makatulong konti, pero pag lalong sumakit, actually may chance habang nag-gallbladder flush kayo, pwede sumakit eh. Kasi itong mga pagkain na ito, parang medyo ini-stimulate niya yung gallbladder eh. So kung barado na siya, pinipilit mo igalaw, pwede pa siya magbara. So pag na-try nyo, tapos nagpa-ultrasound kayo, may bara pa rin, eh wala tayong choice. Pag pumunta kayo sa gastroenterologist and surgeon, may isang option naman na gamot. Itong gamot na to, binibigay ito ng mga doctors. Ang problema dito, it takes 2 years, 2 taon, para malusaw unti-unti. Tsaka hindi siya 100%. So, gagastos ng malaki, baka may side effect pa, tapos hindi rin naman sigurado, masyado matrabaho. Kaya yung iba, ang mga doctors nire-recommend kadalasan, kung talagang barado na siya, mas gusto nila inooperahan. So, pag gastroenterologist or surgeon, ganito yung indication. Ibig sabihin, pag umatake na ng 1 beses o 2 beses o mas marami pa, sabihin, attack ng attack. Bara ng bara yung gallbladder stone. Sabihin, kumain ka na matataba, biglang sumasakit. Diba? Lalo na kung may lagnat, pinapa-opera na nila. Bakit? Kasi ang point nila, paano kung nag-abroad ka, doon umatake? Paano pag umatake yung gallbladder stone, ayaw matanggal? O, pag nagbara, paano kung hindi nalusaw kusa? Pag hindi nalusaw kasi, mag-i-infection yan. Pag kumalat sa dugo, delikado. Baka maabutan ka sa ibang bansa. Pag edad mo 50 years old, baka maganda pa opera habang bata ka pa. Huwag natin hintayin mo pa ba na 70 years old, 80 years old yung pasyente, tsaka nagbara, ay mas delikado na operahan ng 80 years old. So habang bata pa, baliwala lang, tinatanggal na to. Meron ng mas simpleng operation ngayon, LAPCOLE ang tawag, laparoscopic, na wala na talagang hiwa, siguro 1 araw, 2 araw lang sa ospital, tanggal na agad yan. Pwede naman mabuhay ng normal, mabuhay ng mahaba kahit walang gallbladder para at least wala nang chance na magbabara siya. Para siyang appendix na tinatanggal. Okay? Paano natin maiiwasan ang gallbladder stone kung wala pa tayo? Yan ang gusto natin. Ito, healthy diet and exercise. Dapat high fiber diet, low fat diet. Yung timbang natin, tama lang dapat. Or magpapapayat tayo. Pero, bawal din biglang magpapayat. Hindi pwede yung sudden losing weight. Pakita ko sa inyo. Yung biglang pagpapapayat, delikado. Yan. Ito yung mga bawal kainin. Mga masyadong oily. Kasi pag very oily, lalong aatake yung gallbladder stone. Okay? Bawal magpapayat bigla. Kung biglang nagpapapayat, fasting decreases gallbladder movement. Hindi gumagalaw. Lalo rin nagbubuo. Pag bigla. Magpapapayat dahan-dahan. Mas gusto mo tong mga gulay. Yan ang magaganda. Lahat ng prutas at gulay, maganda yan. Pinya, vitamin C, rich foods. Healthy fats, mga isda, pwede yan. Munggo, pwede rin yan. Veggie meat, plant-based protein. Alak, sigarilyo, titigil. Pag naoperahan na, let's say, naoperahan na kayo, wala ng gallbladder, okay pa rin mabuhay ng normal, kaya lang, wala na kayong panunaw ng taba. So, ang kakainin nyo dapat, wala na masyadong fatty. Less fatty foods na. Okay? So, kung meron kayong problema sa gallbladder stone, sumasakit madalas ang tiyan mo, papa-ultrasound tayo whole abdomen. Pag may nakitang bato, papacheck tayo sa surgeon or sa gastroenterologist. Siyempre, healthy lifestyle, exercise, tamang pagkain para hindi tayo magkaroon ng gallbladder stone. Salamat.